Sa kaugnay namang balita, naniniwala si Senator Risa Ontiveros na dapat pa ring panagutin sa batas sa mga mastermind sa likod ng Pogo operations sa bansa. Ito'y kahit pa sa kabila ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na ipasara ang lahat ng Pogo sa katapusan ng taon. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hindi pa rin maaring isara ang hearing ng Senate Committee on Women and Children hinggil sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito ay sa kabila ng pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos na hanggang buwan na lang ng Disyembre 2024 ang operasyon ng mga POGO sa ating bansa. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, nais na nitong isara ang hearing, ngunit kailangan mo nang managot ang mga nagpakasasa sa POGO sa nakalipas na 8 taon. Sinabi ni Hontiveros na malinaw ang mga impormasyon na kanilang nakalap hinggil sa mga krimen na nakadikit sa mga POGO. Pinasalamatan nito ang Pangulo sa madiin nitong pahayag sa kanyang SONA na ipatigil na ang POGO operation sa bansa. Hindi rin po natin pwedeng isara pa ang hearing na ito na hindi natin ganap na natukoy sino-sino ba ang kailangang managot sa karumal-dumal na mga operasyong ito na nagdala ng pahirap sa ating mga kababayan. Di naman pwede na nagpakasasa sila ng hanggang 8 taon tapos pagsara ng POGO, pagkatapos nyong mabusog, goodbye na lang. Thank you na lang. Sa panig ni Senador Sherwin Gatchalian, nais nitong matanong ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung ano ang plano kasunod ng kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang sa panig ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada, nais nitong matiyak na hindi mapabayaan ang mga Pilipinong mawawalan ng trabaho kapag tuluyan ng isara ang mga POGO. Noong una ay may sulat si Attorney Harry Roque na hindi makadalo sa hearing dahil may court hearing siya sa Maynila. Ngunit humabol ito at humarap din sa hearing ng Senate Committee on Women and Children. Kabilang sa mga humaharap ngayon sa pagdinig sina Solicitor General Menardo Guevara, PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, dating PAGCOR Chairperson Andre Domingo, dating TLRC Executive Director Dennis Cunanan at iba pa. Unang isinalang sa pagtatanong ang dating accountant ni Mayor Alice Go na si Nancy Gamo na ilang araw nang nakakulong sa Senado. Ipinaliwanag nito na si Go ay kanyang kliyente sa pagre-rehistro ng kanilang kumpanya bago pa man siya naging alkalde ng Bambantarlac. No-show pa rin ang alkalde sa pagdinig ng Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.